Okay, magandang gabi. At narito tayo sa usapang pag-unlad. Bakit ang tagal umunlad ng ibang tao? Una, isa silang buraot. Palibre ng palibre. Ayaw maghirap sa paraan na kumikita. Pero, kung kusa naman silang nilibre ng ibang tao, hindi na issue. Pangalawa, bili ng mga hindi talagang kailangan kasi gustong magpakilang gilas o mag-show off sa mga kaibigang maaarte, ayayabang, pintasero't pintasera, mahilig mang okray. Sus Mariosep, hindi sila kontrol sa buhay nila. Sila mismo. Diba? Alangan namang kaibigan mo, dumikta sa'yo habang buhay. Pangatlo, walang tiwala sa sports, arts, at marketing. Kung may potential sa arts at sports, sana ginamit. Kung nanalo sa unang sabak, sali uli. Kung nanalo sa pangalawa, sige pa. Pag nasundan pa, diretso na. Pero, dapat mag-ingat sila sa pagpili ng mga pakikisamahan na promoters na lalapit sa kanila. Kasi, mahirap na. Pero, doble o higit pa ang kikitain nila kumpara sa pagtatrabaho sa mga makukunat na businessmen kung weekly silang sasali sa mga competition. Kung di weekly o di monthly. Sa marketing naman, ingat lang sa scams. Matino naman yung iba eh. Kailangan lang matutong magsalita ng maayos para maging kahali-halina sa mga namimili. Yung mga paninda, siyempre, ng company ninyo. Pang-apat, nung high school ka, hindi mo inalam kung ano pa yung mga trabahong hindi pa narinig. Kaya, na-stuck sa karaniwan ng trabaho. Karaniwan lang din sila. Huwag nang ipilit na hindi. Ipakita muna ang potential sa ibang bagay na hindi karaniwan bago umangal. Okay, panlima. Walang puso kung magtrabaho. Tatamad-tamad. Naku po. Patay tayo dyan. Pang-anim. Inuuna ang trabaho kaysa simbahan. Naman, nagpasalamat ka naman sa nasa itaas sa tuwing araw ng pagsamba, Sabado man o Linggo. Tingnan lang natin kung anong mangyari kung susubukan mo. Kasi nasubukan ko na. Pampito, nagtsatsaga sa mabait pero makunat na amo. Ay naku, maghanap na ng ibang trabaho pag may oras. Pangwalo, nung bago pag-aralin sa college, ano ba naman niya, motor. Nung bago pag-aralin sa college, pinipilit ng mga nagpapaaral sa kanila na aralin yung hindi nila gusto. Kaya nung gumraduate, at bago gumraduate, wala sa puso nila yung ginagawa nila. Kaya lang, nag-aaral lang sila, alam lang nila yung gagawin, pero hindi nila gagawin pagka-graduate. Wala eh, bakit? Saka sana yung nagpaaral na lang yung nag-aral, sila naman pala may gusto. Masyadong controlling. Tapos, katawagin yung tamad yung nag-aaral. Ba't hindi pwede yan? Ang siyam, may oportunidad na sa harap. Nagdalawang isip at tinakbuhan pa. Sayang naman. Ano ba? Kapag alam mo na maganda at gusto mo rin yung inaalok sa'yo, kunin mo na.
Naku, papakawalan mo pa ba? Ayan na nga. Inihintay mo yan, di ba? 10. Hindi nag-iingat sa sakit at lagi nag-overtime. Ay, naku. Pwede na yung once or twice a week na overtime. Kasi kapag nagkasakit ka, yung iniipon mong pera, mapupunta lang sa kamay ng mga madadayang doktor at pharmacist. Trust me, sakitin akong bata dati. Puro ganong issue narinig ko sa mga tao sa ospital. 11. Mabait ka masyado. Kaya nagpapautang ka ng lagpas sa 10% ng kita mo sa mga hindi mo lubos na kilala at dun sa mga alam mong biglang nawawala dahil alam nila na magpapatawad ka. Ay nako, lumayo ka na sa buraot. 12. Masyado kang mabait sa mga buraot. Lagi kang nang lilibre. Wala tuloy titira sa'yo. Pero okay lang sana kung gumaganti rin sila ng libre sa'yo. Nililibre ka nila pag meron silang pera, di ba? Okay yun. 13. Nag-chat ka sa apartment at condo unit na mahal ang upa. Ay naku. Matuto kang sumiksik kapag ang kumot maikli. 14. Hindi mo pinapalitan yung metro ng tubig at kuryente. Kapag luma na kasi yung mga yan, madali ka nang dayain. 15. Unli ka ng load mo araw-araw. Kahit 1 o 2 araw, okay na para kausapin yung mga friends at family. Nice mo ba yun? Masyado naman kayong close. 16. Nag-aalaga ka ng mamahalin at high maintenance hayop. Alam mo ba gano'ng kamahal yan? Baka nga dapat mas maganda na yung bahay mo eh. Nag-aalaga ka pa rin. Ayaw mo makinig, diwag. 17. Hindi mo pa alam yung 5-jar technique. 5 garapon. 1 para sa savings. 1 garapon para sa bills ng tubig at kuryente. 1 para sa emergency fund. 1 para sa kinabukasan ng anak mo. Yun ay kung magulang ka na. At 1 garapon para sa repairs at sa bahay. At upa. At kung makadiyos ka, 6-jar technique. Dahil yung pang-anim, yun yung paglalagyan mo ng ikapu. Diba? 18. Labas ka ng labas ng pera sa mga pagkakain mahal. At magastos yung mga gala mo. Ay, kain ka ng kain. Mahal. Pwede ka namang mag-aral ng recipe. Gawin sa bahay mo. Matuto kang mag-ipon. At huwag ka rin matakot sa pagkain. At ito pa. Yung marami sa atin, deny na hindi raw sila matakaw. Porket hindi raw sila mataba. 19. Isa kang atletang magastos. Yun kung atleta ka talaga. Okay na yung 2 ang gamit mo. 1 pang competition, 1 pang training. Huwag kang showy ha. Lalo na kung karera ng bike ang sports mo. Mahal ang
ng mga gamit sa sports natin. Hindi mahalaga ang presyo. Sa tibay ka tumingin. Unahan kita dyan eh. Joke lang. Kung martial artist ka naman, dapat yung pinakamatibay lang ang bibilin mo para isang bagsakan lang ng pera sa dalawang gamit. Bale, doble ang bibilin mo. Siyempre, reserva mo. Lahat tayo dapat may reserva, di ba? Pero siguraduhin, hindi ka na peke. 20. Nag-abroad ka nga, silaw na silaw ka naman sa mga produkto roon. Sos, Mario Jose, ano pa? Malaki nga ang kita mo. Pero sana naman naisipan mo ring mag-ipon para sa mga uuwian mo. O para hindi ka mapahiya pag uwi mo rito sa bansa. 21. Bisyo. Mag-isip ka nga kung bakit ka nagbibisyo imbis na nag-iisip ng masinsin at malalim para ayusin yung problema mo. Matuto kang makontento sa pakikinig sa mga payo kung malungkot ka. Marami-raming mga philosophers na nagsabi na hindi maganda yan eh. Hindi ka pa rin nakinig. Yung isang bote ng alak o isang kahon ng yosi, mamasahe mo na rin sana yun. Naisip mo ba yun? Kung talagang adik ka, magparehab ka na lang. Ka na magtrabaho. 22. Home base nga ang trabaho mo. Ang bagal mo naman kumilos. Kapag binilisan mo, malaki rin ang matitibid mo sa oras. Huwag mo isingit yung mga hindi mahalagang bagay o hindi nakakatulong habang tatrabaho ka sa harap ng computer o laptop o drawing board o writing desk. 23. Pinagkakagastusan mo masyado ang kasintahan mo. Ay nako. Kahit yung mga sikat na DJ sa radyo na nagpapayo sa mga tao, maha-high blood sa iyo pag kinausap mo. Kung mahal ka ng kasintahan mo, matututo yun na makontento. At sa parte mo naman, matuto kang dumiskarte. Kung di mo afford, yung bagay na gusto mo para sa kasintahan mo, gawan mo ng paraan. 24. Ang dami mong ipon, hindi ka pa nagnegosyo. Ano yan, tatambak mo lang? Sayang naman yan. Pag pinaikot mo yan, baka hindi lang doble ang balik niyan. 25. Nakafocus ang ibang tao sa mali mo. Puna sila ng puna sa muta mo. Ngunit, hindi nila napapansin ang troso sa mukha nila. Diba? Ayun, nasasaktan ka tuloy sa mga sinasabi nila. Kaya hindi ka makapag-focus. Siguro, iwan mo na lang sila, no? Hindi mo sila kailangan. Ayan, panghuli sa listahan ko. 26. Crab mentality. Uli. This time, huwag ka naman manghihila ng ibang tao, okay? Gusto lang hilahin pababa. Malamang karma yan, kaya ka nahihirapan. Ayaw mong maniwala, magdusa ka. Bahala ka dyan. At ito ang usapang bakit mabagal umunlad ang ibang tao. Gandang gabi.